16 ang naiulat na namatay sa Cordillera dahil kay uwan habang libo-libong pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Dahil din sa mga landslide, dose-dose ng kalsada ang hindi madaanan. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Alas 2:30 ng hapon kahapon, nahulog sa bangin at natabunan ng lupa ang isang bahay sa bahaging ito ng Western Uma sa Lubwagan, Kalinga. Ayon kay Kalinga Governor James Duba, sa oras na yon, nasa loob ng bahay ang 4 na magkakamag-anak. Nangyayari kasi, may bahay kasi nasa sigilid ng kalsada. So, nalaman nila na parang slowly na parang gumuguho yung kung saan yung kung saan yung bahay. Kasi nasa bangin talaga eh. So, their relatives pumunta sila doon para tutulungan salang magtanggal mga gamit nila para ma-save yung mga gamit. But when they were inside already, biglang bumaba yung bahay. Agad isinagawa ang search and retrieval operation sa lugar. Yesterday na-recover yung dalawa. Tapos ngayong umaga lang na-recover din. But talagang dismembered. Yung dalawa, at least may buo ang katawan. Bukod sa landslide, lubog sa tubig baha ang ilan pang bayan sa Kalinga. Sa buong Cordillera, aabot na sa 16 na katao ang naiulat na namatay at 8 ang sugatan dahil sa mga landslide. 43 kalsada rin sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ang hindi madaanan. Dahil sa banta ng pagguho ng mga bato at lupa, pansamantalang isinara ang Cannon Road. Tanging ang mga residente ang pinapayagang dumaan. Sa mga bibiyahe papasok o palabas ng Baguio, pinapayuhan silang dumaan muna sa Marcos Highway o Naguilian Road. Higit 38,000 individual ang apektado ng bagyo. 8,796 ang nasa evacuation centers. Kabilang sa mga lumikas, ang 6 na buwang buntis na si Rodeline. Malapit lang ang kanilang bahay sa City Camp Lagoon. Dahil sa matinding pag-uulan na dala ni Super Typhoon Uwan, hindi malayong umapaw ang tubig dito. Kaya kusa na siyang lumikas kasama ang 2 anak at asawa. Anong nabitbit nyo? Mga damit lang po namin at saka pumupo. Pagkain na kaunti. Kusa ring sumama sa mga opisyal ng barangay ang kapitbahay ni Rodeline na si Germaline. Medyo okay naman basta may masilungan at hindi kami mabaha. Ang Social Welfare Officer na si Joy Hilario ang nakatutok sa evacuation center. Anya, regular siyang nakikipag-usap sa mga evacuee para matugunan ang kanilang mga pangailangan. We provided them community kitchen. So available po yung hot soup for the children and of course for the everybody. And then yung food assistance nila, we'll be giving them food pack for at least 2 days and a pail of hygiene kit. And for the rest naman, yung other team, the HSO or the health services also offered free medicines sa mga bata. Pinayuhan naman ni Mayor Benjamin Magalong ang mga residenteng nakatira sa mga lugar na delikado sa pagbaha at pagguho ng lupa na maging alerto. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City.